Sigurado ako marami ng mga politiko ngayon ang nagdadalawang isip na ituloy ang kanilang impeachment complaint laban kay Duterte. Sigurado po, hindi best move ang pagkontra sa isinusulong ng INC na kapayapaan. Kayo po bahala. 2.4 million votes lang naman ang pwedeng mawala sa inyo sa susunod na eleksyon. Tagalan nyo ti 2.4 million votes no madina kayat ti Iglesia ti Inubrayo. Yun, naimbag nga aldaw amin manin mga kabagis. Magandang araw ho, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng mga Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. Ganon pa rin, hindi pa rin po kasama sa ating pagbati ang mga barairong na mga Pilipinong pro-China. Mga kabagis, eto na po, dumadagundong na rin po sa iba't ibang mga bansa ang gagawing peace rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13 of 2025. At sobrang excited na po ang mga DDMs, pro-Duterte vloggers. Ikaw ba naman, ang pinakamakapangyarihang relihiyon sa Pilipinas ay gumalaw na para di umano sa kapakanan ni BP Inday Sara. Ulitin po natin, tila po hindi kasi nila naiintindihan. Iglesia ni Cristo, peace rally po, hindi Iglesia ni Cristo, protect Inday Sara from impeachment rally. Magkaiba yon. Ang bibigyan po natin ngayon ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang malupit na video from WION tungkol sa gagawing mapayapang pagkilos ng INC para sa kapayapaan, isang international news outlet. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like ang bidyong ito. Siyempre, wag na wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. A few weeks ago, we told you about the political turmoil in the Philippines triggered by the widening rift between the Vice President, Sara Duterte, and the President, Ferdinand Marcos Jr. Remember, the Vice President had said that she had hired a hitman to kill the President, his wife, and the lower house speaker in the event that she herself were killed. The power struggle has continued, and now an influential church in the country, known for its disciplined block voting that can swing the voters, has reportedly decided to oppose impeachment efforts against Duterte. Ang buong mundo ngayon ay nakatingin sa gagawing pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Kung ito ba ay makakatulong sa ating gobyerno upang mabawasan ang political tension. Siyempre, sa nangyayaring tensyon ngayon sa ating bansa, sa ating politika, alam natin na nakangiting aso ngayon si Xi Jinping. Sabi niya siguro, galingan mo pa, guluhin mo pa, lalo si Bongbong Marcos. Delikado na ang lagay namin. Masama na ang tingin sa amin ng international community. Halos lahat ng malalakas na bansa ay kaalyado nyo na. Unti-unti na ring lumalakas ang inyong sandatahang lakas. Ang bilis ng pag-angat ng inyong ekonomiya ngayon. Kunti na lang mababayaran nyo na ang inyong mga utang. Paano namin masasakop ng todo ang 200 miles exclusive economic zone nyo pag ganyan ang nangyayari? Wala lang. Na-imagine ko lang po na yan ang iniisip ni Xi Jinping. Let's break it down for you. The Iglesia ni Cristo, or INC, which was founded 110 years ago and boasts over 2.8 million members. Correction, roughly 3 million na po ang INC members sa Pilipinas, or 2.6 ng 115 million population ng mga Pilipino. Yan po ang latest estimate. Announced plans for a peaceful protest through its media networks on December 4. According to a report by the South China Morning Post, wow! Nakamonitor ang South China Morning Post sa Pilipinas.
The church has said that it plans to support the opinion of President Marcos Jr. that opposes an impeachment case against Vice President Sara Duterte, quote-unquote. Sabihin na nating totoo, halimbawa ang iskandalo ng confidential fund. Ito sarili ko lang na opinyon. Huwag nyo na pong hanapin si Mary Grace Piatos. Hindi nyo mahahanap yun kahit ano po ang gawin nyo. Alam naman natin na maraming gigil dyan sa mga Dutertes. Lalo na po yung mga nasagasaan nila nang nakaupo pa si Digong. Talagang naghahanap ang mga yan ng mga butas laban sa mga Duterte para makabawi. Ganyan na ganyan ang classic na maruming galawan ng politika sa Pilipinas. Panahon pa ni Andres Bonifacio, ganyan na ang kalakaran. Pero itong mga Duterte, huwag nyo pong i-underestimate. Hindi yan katulad ni Erap. Marami din yang mga supporters. Diba si Jinping? Kaya tulad ng lagi ko pong sinasabi, ang sinabi ni PBBM na ang impeachment for VP Sara is unimportant. Sobrang totoo po yun. Meron pong mas mahalaga na dapat munang bigyan ng pansin ang gobyerno natin. Kasi pag nagkawatak-watak na naman ang mga Pinoy, babagsak na naman ang gumaganda na nating ekonomiya at nandyan pa ang China na nag-aabang na tayo'y humina. Merong nakikita ang mga kapatid nating INC at si PBBM na hindi nakikita ng pangkaraniwang tumitingin. Just last month, impeachment complaints were filed by progressive groups in the House of Representatives against Duterte following her explosive accusations of incompetence against Marcos Jr. Not just that, the complaint was also filed over her controversial admission of hiring an assassin to avenge her death should she be killed. However, it did not stop there, as a second impeachment complaint was filed against Duterte, but just days back for allegedly misusing government funds. What's more, the complaint filed by a left-wing political coalition even demanded that Duterte be removed from her post and permanently debarred from holding public office. Sobrang dami na po ang nagpa-file ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali ng bilang, umaabot na po ng 4. Meanwhile, Marcos Jr. had earlier called the impeachment efforts counterproductive, as he said that they would only tie down Congress and not help people. The two leaders, Duterte and Ferdinand Marcos Jr., have been caught in this power struggle for a while now. Interestingly, just over 2 years ago, both President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte campaigned as a united front under the Marcos Duterte Uniteam Coalition in the 2022 election. Parehas dinala ng INC itong si Marcos at Duterte at marami ding nabihag sa battle cry nilang Uniteam. Kaya parehas baha ang kanilang boto na nakuha sa mga Pilipino noong sila'y tumakbo. Ang nakakalungkot lang mga kabagis, yung pagkakaisang pangako nila ay hindi nagkatotoo dahil sa mga pansariling interes. The INC's influence stems largely from its rigid discipline and its practice of block voting. What happens there? Basically, members are instructed to vote as a unified block, according to the church leadership's endorsements. In fact, the practice of block voting, which had become a defining feature of the church, was rooted in its doctrine of unity. Insiders say this practice has made the church a sought-after ally for politicians at all levels of government. Therefore, election recommendations made by the church are taken extremely seriously and are followed by at least 1 million eligible voters, as per experts. Sigurado ako marami ng mga politiko ngayon ang nagdadalawang isip na ituloy ang kanilang impeachment complaint laban kay Duterte. Sigurado po, hindi best move ang pagkontra sa isinusulong ng INC na kapayapaan. Kayo po bahala. 2.4 million votes lang naman ang pwedeng mawala sa inyo sa susunod na eleksyon. Tagalan nyo ti 2.4 million votes no madina kaya ti Iglesia, ti Inubrayo. With the Philippines midterm elections coming up in May next year, the INC's block vote could prove to be critical. Yun, bilang Pilipino po, ano ho ang masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Dapat ho may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli,
Kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.